Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito naman tayo sa mga basic na yung percentage na i-convert natin to decimal, yung mga fraction percent na yan. So, anyway, let's do number 1. 150% to decimal form. So, si 150% to decimal form, dapat ay i-mag-move tayo going to the left side twice. So, nandito yung decimal. So, 1, 2. So, therefore, this is 1.5. Ito na yung sagot, si letter D. Next, 1/4% is equal to the following, except ibig sabihin, merong isang mali dito. Now, isang clue. Sa choices, meron tayong merong percent sign. Tapos, meron tayong fraction, meron tayong decimal. Ibig sabihin, tama na yung dalawa. Ngayon, kung meron tayong merong percent sign, malamang isa dito yung mali yung isa. Dapat yung isa dito ay mali. Kasi dapat isa lang yung merong equivalent niya in percent pa rin naman yan to. Din ito. 1/4%. Okay? Again. Percent. Walang na change. Nandun pa rin yung percent sign. So therefore, anong gagawin natin dito sa ating 1/4? I-convert lang din natin ito na nandun pa rin yung percent sign. Paano? Ano ba equivalent sa 1/4? This is just 0.25. Pareho lang yan. Si 0.25, 1/4 lang din yan siya. So, walang na-change. And this is ang except man ang hinahanap natin. So, therefore, tama itong letter A. So, ang sagot ay si letter B. Iyan yung exact. So, therefore, yung mga equivalent ni 1/4% ay 0.25%, 1/400, itong 0.0025, ito yung mga equivalent ni 1/4%. Next, number 3, 3/4% is equal to the following. Ganun din ang gagawin natin. Tingnan natin kung alin sa mga choices ang pareho. Merong nag-iisang may percent sign, malamang. Accept natin yan. At itong nag-iisang fraction, malamang. Pero, dalawa yung merong decimal. So, kung dalawa, isa lang talaga dyan yung tama. Yung isa naman ay mali. So, given na yung letter A and B ay yung 3/4%. Ano nga ba ibig sabihin ng percent? Means per 100. Or divided by 100. 3/4 divided by 100. Division of fraction, kopyahin yan siya. Ang division maging multiplication. Reciprocal ito 1/100. So, i-multiply natin yan. This is 3/400. Kaya, accept natin itong si 3/400. That is also 0.75 kasi itong 3/4, 0.75 man yan, nandun pa rin yung percent sign. So, ngayon, kung i-divide natin si 3 divided by 400, this is 0.0075. So, ito na yung exact letter D. By the way, sa mga hindi pa alam yung regarding sa lifetime online review natin, ang damit nating yung topic pala natin sa October, November, December ay more on basic math. Lalo na yung mga nakalimot na. I-recall natin yan, lalo na sa may mga planong mag-exam next year, para pagdating sa January, February, March, all coverage na kayo sa civil service exam. Tapos, October, November, December, more on basic math tayo. 0.01% is equal to, so lahat ng yan ay mga nakadesimal siya. Paano nga ba? Yung from percent to decimal going to the left side 2 times. Nasaan yung decimal natin? Ito no. Ito na yun. So, 1,
0.2. Yung space lagyan ng 0. Ilan na yung 0 natin after sa ating decimal? 1, 2, 3. 1, 2, 3. At yan ay nasa choice. Letter A. Finally, dito tayo sa number 5. Now, I hope na ugaliin yung panuorin ang mga videos natin or yung bisitahin yung nasa YouTube channel natin na Solving Math with Leonalyn kasi mas kompleto yun. Number 5, kung nanonood kayo sa ating FB page, pwede niyong i-comment ang sagot na ito. 1/5% is the same as what? So, hanapin lang kung alin sa choices ang kapariho niyan. So, isa lang din dyan ang tama. So, kung napanood nyo ngayon ito sa ating FB page, bisitahin ang ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn kasi nandoon yung detalye nito. Pero anyway, yung link naman ay lalagay ko sa comment section once ma-upload na natin sa ating YouTube channel. So ngayon, alin ba dyan yung 1/5%? So meron tayong mga fraction, meron tayong isang decimal, itong 0.2, dito muna tayo, focus tayo. Paano ba gawin siyang, yung may percent sign? So, si 0.2, kapag may percent sign, twice tayo mag-move ng decimal going to the right side. So, therefore, 1, 2, at maglagay ng percent sign, sabay lagay ng 0 sa space. Therefore, this is 20%. In other words, itong si 0.2 ay 20% at hindi 1/5%. So, out na yan siya. Now, doon tayo sa mga fraction. Ang dami mga fractions dito. 3 fraction. Alin ba dyan? Ang percent means per 100. Therefore, 1/5 per 100 means divided by 100. Now, division of fraction, kopyahin si 1/5. Ang division maging multiplication, reciprocal nito 1/100. So, ito lang yung i-multiply natin ang numerator at yung denominator. Therefore, ang sagot ay 1/500. Shortcut tayo. Bigay tayo ng ibang mga examples. So, si 1/5%, diba? Nandoon pa rin yung 1/5. 1/2%. Kopyahin lang natin si 1/2. Ano pa ba? 3/4%. Kopyahin lang natin si 3/4. Alam nyo ba kung ano yung shortcut nito? Yung percent na yan, 2 0. Yung percent para ma-out natin, 2 0. Lagyan lang ng 2 0. Kaya, itong 1/5% ay 1/500. 1/500. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.